lahat ng mag-80, 85, 90, 95, 100, makakatanggap kung ano man po ang estado nyo sa buhay. Correct. Oo. Diba? Kunwari, kahit na ikaw po yung pinakamayaman pa, pwede ka pa rin sa 10,000 pesos. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Magandang araw sa ating mga senior citizens. Ang topic natin today ay tungkol sa senior citizen benefits ngayong 2025. 10,000 pesos ang ibibigay. Sino-sino ang mga kasali? Atin pong panoorin ang video clip ng Sagot Kita sa kanilang FB channel. Panoorin at tapusin ng buo ang video para sa dagdag kaalaman. Fully implemented na po kasi mga kapatid ang batas, baka hindi pa kayo aware kung saan makakatanggap kayo ng 10,000 cash gift. Yes, 10,000 pesos. Pero sino nga ba? Sadali lang ha, pero. Sino nga po ba ang mga eligible na sa benepisyong ito? Pag-usapan po natin yan mamaya kasama ang ating guest mula po sa National Commission of Senior Citizens. Kasama po natin dito sa studio, Dr. Mary Jean Loreche. Siya po ang officer in charge at Commission Member 4 ng National Commission of Senior Citizens. Ano ang mga programang nakaabang para sa ating mga nakakatanda? Opo, kasi karaniwan, kung ano na lang yung narinig nung una, akala nila, hindi na nadagdagan, diba? Pero may mga good news po kami sa inyo. Okay, Dr. Loreche, unahin natin itong Expanded Centenarian Act. Inamyendahan nito yung coverage ng Centenarians Act of 2016. Ano po ba yung naging pagbabago po dun sa pag-aamyenda? Kasi nung una, yung unang pinakaunang batas ay pag ikaw ay nakaabot ng 100 years old, makakatanggap ng 100,000. Pero sa kadahilanan na tumatanda yung ating population at na-recognize ng government ang contribution ng ating mga nakakatanda, inamyendahan ito at naging batas nitong February of 2024. Effective ang batas noong March 17, 2024, kung saan nagbibigay tayo ng 10,000 doon sa mga milestone ages 80, 85, 90 at saka 95. 80, sa mga malapit na po mag-80 years old, yung mag-85 years old, 90 years old, at 95 years old, meron. So, yan yung mga octogenarian, kasama and po dyan. nonagenarian. And nonagenarians, ang makakakuha po ng 10,000. ayan, 10,000 pesos. Ayan mga kapatid, kasi baka akala nila lolo, uy, kasama ko dyan. Wait. Okay, kung kayo po mag-80 years old, mag-80, 85, 90, 95, meron na po kayo. So, bawat marireach nila yan, makukuha nila yung 10,000. That's correct. And then pagdating ng 100 years old, 100,000 pesos. 100. So parang total of 140,000. Ay, 120. Ay, lamang pong 2024 inaprubahan po ito. Ay, actually, inimplementa na. March 17, 2024. Paano po yung nag-birthday ng January tsaka ng March nung 2024? Hindi na po sila nakasali. Hindi kasali kasi very clear ang batas na after March 17, 2024, when it became implemented, saka sila pwedeng mag-claim nito. Ayan. So, since bago rin po yung batas, kunwari nag-80 po sila noong March 16. Hindi din kasama. Hindi po pwede. Hindi kasama. So, pag March 17, yes. Yes, okay. Pero hindi po nila alam na may ganito na palang batas. So, ngayon mag-81 na sila. Pwede pa bang habulin na makuha yung 10,000 kahit lumagpas na sila, going to 81 na po sila? Pagka March 17, 2024 sila nag-80 and then pagkatapos noon March ng 2025 nag-81 sila, pwede yon. Kasi pasok sila doon sa ating
period where the law became effective. However, meron lang tayo diyang caveat or a twist because the budget given to us and approved by DBM will cover only January 1, 2025 until December 31, 2025. Sila muna yung mabibigyan. So yung ating March 17, 2024 hanggang December 31, 2024, they will be considered as waitlisted. Waitlisted, pero hindi naman to the point na wala na silang makukuha. Yes, that's correct. Hinihintay lang po tayo ng budget. Yes, hintay lang tayo kasi tayo naman dumulog na tayo sa DBM regarding this matter na humihingi tayo ng karagdagang budget para doon sa milestone agers natin for 2024. Paano pag hindi na parang kinamatayan? Kapag Yung paghihintay. Pag kunyari namatay sila pero pasok na sila doon sa milestone age, pwede i-claim ng kanilang naiwanan na pinakamalapit na kamag-anak. Ayun. Hindi naman po mababaliwala po. Sayang din po yan na 10,000 pesos. So, paano po ang magiging proseso para sa mga nasa Pilipinas at nasa abroad? Magkaiba po ba yung requirements? Ang ikinaganda sa batas na ito, Cheryl, is hindi siya, it cuts across all boards. In other words, it cuts across economics and whether you have financial support from the family, may pension ikaw, tatanggap ikaw. Unlike sa ating social indigency program, heto siya can be given or claimed even those Filipinos abroad. Pero ang pamamaraan noon ay kailangang idulog nila yung aplikasyon nila either sa DFA, doon sa ating Commission for Filipinos Overseas o kaya sa DMW, Department of Migrant Workers. So doon ang kanilang proseso. Pag tayo naman dito, kailangan ang kanilang application will be from the OSCA o kaya sa Local Social Welfare Development Office kung saan sila nandoon. At saka ito idudulog, ipaprocess paakyat sa ating regional offices ng komisyon. And then, saka yan, iakyat sa central office at ihahanda natin yung payroll. May mga, po ang mga requirements? Very basic. Ihanda. Very basic ihahanda nila. Primary ID, either live birth certificate, PSA certified, o kaya naman yung ating PhilSys, yung ating national government ID, that's recognized already. Siguro po ngayon dapat meron na po tayong lahat ng ID, pero hindi po ba din nagiging problema din po, challenge sa komisyon na hindi po natin maiaalis, lalo na yung mga nasa liblib na lugar na kahit kailanman ay hindi sila nagkaroon ng ID, yung iba nga ikinamatayan na never po nakita ang birth certificate. Paano po ang ganung solusyon? They can present 2 secondary IDs. So, yung kanilang OSCA ID, yung senior ID nila, pwede din kung sila ay may passaporte, pwede yon. O kaya naman kapag sa National Center for Indigenous Peoples, pwede sila ng certification galing doon. So, merong mga pamamaraan na 2 IDs lang ang kailangan natin na secondary at ito ay i-honor natin. At klaruhin po natin, Dr. Loreche, lahat ng mag-80, 85, 90, 95, 100, makakatanggap kung ano man po ang estado nyo sa buhay. Correct. Oo. Diba? Kunwari, kahit na ikaw po yung pinakamayaman pa, pwede ka pa rin sa 10,000 pesos. Masarap pa rin yun Kaya may 10,000 akong kukunin. Yun ang kina-excite din ng mga lolo't lola din natin. And, yung regalo sa kanila na pagkilala, na kung ano man yung mga naging contribution nila when they were younger, I suppose, buti po, pati yung 80, sinimula na nga yung sa 80, 85, 90, 95. Pero anong tansya natin? Gaano po karami sila? Medyo marami-rami rin. Kanina sa opisina, pinag-aaralan na namin yan Siguro, we're talking about physical targets based on PSA data. Okay. Kasi yun yung ginagamit muna natin ngayon. We are expecting more than 300,000 of them.
na makakakuha nito. Doon na po sa bracket na yung edad na 85 yun, and 90 and 80 to 100. 95. Okay. Iba pa yung ating 100 years old. Kasi dati-rate, ang centenarian cash gift, yung 100 and 100,000 sa DSWD yun. Aha. Pero simula nitong Enero 1 ng taon na ito, sa atin na rin, so tayo na rin ang magbibigay. So meron din tayong more than 2,000 of them who will be celebrating their 100 years of age this coming, in the coming months. So, times 100,000. Opo. Okay, yung pong sa DSWD, sa kanila pa rin pondo yon, dadaan lang po sa inyong komisyon. Hindi. Ang sa expanded centenarian, talagang inilagak sa atin bagong batas. Wala na po DSWD. Wala talaga. Yung centenarian na dati nilang hinahawakan, yan inilipat sa atin, pero yung pondo sa atin din. So, yung mga nag-centenarian until December 31 of 2024, sa DSWD pa yon. Pero simula ng January 1 of 2025, sa atin sa Kayo NCSC. na po ang magre-release Yes noon. po. Okay. Baka malito kayo, baka akala kasi po nila, iba yung 100,000 sa inyo, iba pa yung 100,000 sa DSWD. Isang 100,000 lamang po yan. Pero, I suppose, kasi you're concentrated and ang focus nyo po ay senior citizens, mas mabilis ang proseso That's at pag-release. Ay, ano po ba ang waiting time? Based sa aming studies, no, and we are going to conduct time and motion here. From the time that you apply and submitted all your requirements, kasi magsisimula sa ibabayan, we're looking at 60 working days. 60 to 63 working days. Pero syempre, pagka kumpleto yung papeles na certify ni Mayor na ikaw ay kaniyang membro dyan at kumpleto din yung papeles galing ng OSCA, pag dinulog sa atin yan, magagawan ka agad natin yan ng payroll once we validate and verify the data na ibinigay sa atin. Physical po ba? Physically, face-to-face dapat? Paano po yung mga lolo't lola na hindi na kaya? Wala nang kakayanan? Dadalhin natin sa kanila. Pero kailangan makita. O kaya naman, kung talagang hindi po pwede, yung kaniyang tatanggap, kunyari yung anak niya or apo niya, who is really the authorized person, pwede ang special power of attorney dyan. Para siya ang kumuha noon. Kasi syempre, may mga pipirmahan na papeles na heto ay nagpapakilala na siya talaga ang tatanggap at meron tayong evidence na natanggap niya rin yung cash gift. Pati po yung mag-aasikaso at magsasubmit ng mga requirements. Yes. Pwede rin po, basta may SPA na lang. Yes, po pwede yun. Para doon sa mga nakahiga na hindi na po pwede o kaya nasa ospital. Pero kung kaya namin ng aming team na puntahan siya, para sa kanya talaga natin may abot. Ginagawa natin, Cheryl, yan When we were doing the centenarian, no, doon sa Bohol, pinuntahan natin yan, yung mga bulubundukin na mga lugar. Talagang inaakyat natin yan. Inaabot natin sa kanila at nakakatuwa, kumakanta pa, sumasayaw pa 100 years old and it makes you very much happy to see them like that. Paano po pag paano po ba nila yan tatanggapin? Cash? Checking? Cash. Cash. Kakaiba nga naman pag nakita mo yung 100,000 na cash, talagang mapapasayaw ka. Paano kung challenge po yung pagkakakilanlan? Kasi di ba minsan, tatantsahin ko, wala akong birth certificate, tinansya na lang yung edad na 99, 98. Yung birth certificate ng kaniyang anak. Kasi mako-compute natin yan. Minsan, ganun yung So, naaano natin yun, napapagtugma natin yan. Opo, pag alam nyo wala pang birth certificate sina lolo-lola, tulungan na po natin ng mga nakakabata. Kasi itong mga ganitong regalo ay nakakadagdag ngiti po para sa kanila, hindi po ba? So, yung pag-claim, Dr. Loreche, sabi ko nga kanina, lalo na yung sa mga yung mga octogenarian. Ayan, at saka nona at octo na lang. Ayan, nona at octo. Kunwari nga po ay nalipasan, 2 taon, 3 taon, pero kapag sila ay nakapag-apply sa atin at na-claim yan, walang problema. Kunyari, hindi nakapag-submit naman sila ng kanilang claim, hindi nila nakuha or hindi na proseso siya, maglalapse yun yung year na yan, is babalik natin sa ating National Treasury yung pondo para sa kanila. So then, we really have to reprocess that one.
para mahingian na naman natin ng pondo. Pero may timeline yan siya na kailangang ibalik natin sa pondo ng bayan kapag sa loob ng isang taon ay hindi nila makuha yan. Oo, dapat within the year pala. Kasi sabihin ko po sana, kunwari man, although bago pa lamang po naman last year lang. Kunwari nag-85 sa 2024, 2029, mag-85 siya. Hindi niya na yung 80. Pwede pa ba niyang habulin? Hindi na. Ay, kasi hindi retroactive ang batas. Ay, hindi. Kung baga, the law is very specific that you have to have that milestone age at that specific period in time. Okay. So, hindi siya magiging retroactive. Like, you passed by your 80 and then next year, 81 ka na, hindi ka pasok doon. Hindi pa rin. Okay. Dapat at least man lang nakapag-submit kayo. At saka, pwede kang mag-submit for, kunyari, prior to your birthday. 4 to 6 months prior to your birthday. Asikasuhin nyo na po kung kayo'y turning 80 na, di ba? Turning 80 na kayo sa June. Pwede nyo lang asikasuhin ngayon. That's correct. Though, sabi nyo nga po, madali naman. Hindi naman na natin pinapahirapan pa na sina lolo't lola. Basta may ID po kayo, primary ID, again, birth certificate. Or yung ating national ID. Yung national ID. Kung wala man, 2 secondary IDs. Katulad po ng yung senior citizen ID, mahalaga yun. Kasi alam mo, yung Club 20 natin, yun yung pinapakita natin Alam mo yung Club 20? 20% discount. Yes! Oo. Pinaganda ko lang yun. Opo. Club 20, oo nga. If sa tingin mo, natulungan ka ng video ko na ito, nakasave ka sa oras mo, you can click yung thanks button at any amount ay malaking help sa pag-grow ng channel ko. Yun lang po muna ang aking update. Sana ay nakatulong na dagdag kaalaman ang aking shinare today. Ang goal ng aking channel ay mag-create ng awareness. Kung ganitong mga topic ang gusto mo, panoorin mo ang mga videos ko na ito. Thanks for watching! Kung may kapamilya, kaibigan o kakilala sa tingin mo ay magiging interesado sa video, please share or tag sila sa comment section. At syempre, if nagustuhan mo ang video, i-like mo na ito at subscribe ka na din. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully. And continue to be a blessing and stay safe!